Sa inyo nang mabuhay po kayo at lahat ng ugat sa inyong katawan. Kasama si... Miss Juvie de Guzman! Yan, ako, mabigat. Good morning, everybody! Mabigat ang sinasabi ni Secretary John Vic Remulla. Oh, grabe, no? Oo, Grabe. susunugin daw namin ang Malacanang sa pamamagitan ng lighter. Oh. Mahirap gawin. Grabe na. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Anong tingin niyo sa Malacanang? Chonky? Wako? Sigarilyo? Insenso? Paano? Meron daw siyang intel na susunugin ng Malacanang. O kung meron mang intel si Secretary, baka hindi kami yun. Kasi, may na sumigaw daw doon sa grupo namin, handa nyo na yung lighter. Ano yun? Kukuha kami ng lumang dyaryo. Ipang gagawin namin pangningas para sunugin yung Malacanang. So susugod kami sa Malacanang, ha? May 20,000 pulis doon. Hindi ka nga makalapit eh. Oh, bago ka makalapit sa Malacanang, ang gagawin mo, ha? Dapat lumampas ka muna ron sa 20,000 pulis sa barikada. Pagkatapos, habang tinatransyon ka, habang tinitirgas ka, habang binabaril ka, kasi pag nakalusot ka ron, babariling ka na eh. Correct. Katulad nung nangyari sa Menjola Massacre, di ba? Opo. Ginagano mo yung lighter doon sa mismong doon sa may pundasyon ng Malacanang. Uy, lumingas ka. Lumingas ka. Well, attorney. Pambira! Ano man? Wala kaya susunugin mo ng light. Ay, nako. Pagkatapos, eto, nakakatawa, no? Kami daw ang mastermind dun sa karahasan. Grabe. Okay, di ba may mga kabataan hinuli? Oo, okay. Sino ba yung mga kabataang yon? Kami daw na ng mga DDS. Ako, I'm there as PDP laban. Okay. Sino yung mga hinuli? Meron ba roong miyembro ng PDP laban? Wala. May DDS ba roon? Wala. May maisog ba? Wala. Sinong mga hinuli? Sinabi na ni Colonel Ines. Ha? Ines na Ines nga siya nung sinabi niya eh. Kasi binisak ng pulis. Oh. Sabi nila, ang mga hinuli ay miyembro ng mga sumusunod na mga organisasyon. Teachers Party List. Oh, kanino ba yan? 'Di ba kay Representative Tonching Tino, also known as Titinyo. Tonching Tino. Oh, yeah. Oh. Sino? Kay Sara Elago, yung Kabataan Party List, Akbayan, Gabriela. Sila rin yun eh. Miyembro ng Gabriela, miyembro ng Teachers Party List. Miyembro ng Akbayan, kaming may pakana. Suklam na suklam kami noon sa mga yun. Ba't bibigyan namin ng pera yun? Susundin ba naman kami noon? Para sa kanila, pasista kami. Para sa amin, komunista sila. Grabe. Oo, di ba si Sara Elago? Siguro nga, at saka isa pa, sinong dumalaw doon sa mga naaresto? Si Ferdy Topacio ba? Hindi si po. Bernie Ang ba? Si Harry Angping ba? Si Vic Rodriguez ba? Si Sara Elago. Grabe. Kaya ako, suspecha ko talaga, yung mga nagpaputok doon si Sara Elago may may kinalaman Kasi putok si Reneco, yung kamukha ng staff natin dito. Hindi ba ikaw yung dumalaw? Si Titinyo, ang dumalaw. Well, anyway, attorney. Bago kami may kasalanan, bago lighter, susunugin mo Malacanang. Ang hirap, Lighter yung dala mo? Kahit bomba, hindi mo masusunog yun sa ang laki noon. At saka, lighter, wala namang gasolina. Ano pang niningas namin ng lumang dyaryo? Gusto lang po nun sumikat yung kanyang expose na mali. Ay, naku Kasi naman, nilagay mga picture nyo doon, attorney. Mali! Laging yung intindihin na kayo po yung mga sikat. Eto pa ha. Oh. Eto ang storya, baka hindi nila alam. Nagmarcha kami. Nakita nga namin may gustong sumama sa hanay namin. Sinaway namin. At naglagay kami ng marshal sa likod. Ayun. Pagdating namin sa kanto ng Moraita at ng Recto, nagkakagulo na. Nausap namin yung mga pulis, sabi namin, Sir, hindi namin kasama yan. Aatras kami. Pinaatras kami ng pulis. Okay. Ang sinabi ko pag nagtatakbuhan sabi ko, walang tatakbo, baka akala
kasama kayo. Tama. Alam mo, pinagawa ko para walang Tumakbo. pagdudahan sa amin. Pinaupo ko sa kalye. Upo kayo. Upuan sila. Ibig sabihin, wala kaming kinalaman. Ba't Wala uupo kayong kami kung binahili. kami nanggugulo? Meron bang nagbabato nakaupo. May nakita ko nung kawawang pulis, binato siya ng hollow Oh, block. pangalawa, sigaw ako ng sigaw doon, huwag niyong sasaktan Ang mga ang pulis. ating mga kapulisan. Sila'y hindi kalaban, Opo. sila'y kakampi. Kasama rin sila katulad natin na ninakawan. Bakit niyo sasaktan yung mga tao? Correct. Illogically. Di nakipag-dialogue kami. Pinabayaan kami lumusot kasi nakita nila payapa kami. Mga abogado, mga doktor, Grabe, mga no? estudyante, mga retired na pulis, mga professionals. Walang kaguluhan doon, mga babae. Parang may buntis pa nga kaming kasama eh. Opo. Ewan ko lang kung sinong bumuntis doon, ha? Hindi kaya si Wenner. Pero attorney, gusto ko lang malaman na may nakita po akong video. Nagmo-monitor din po ako. Meron po doon isang bata na may nag-interview na mama na sabing gano'n, ilang taong ka na? Kasi ayaw sabihin yung pangalan niya, ilang taong ka na, taga saan ka? Ayaw sabihin. So, sabi niya 15 years old. Doon sa mata niya, nung naghubad siya ng, ng hood niya, yung pangalawang video is nagsasabi na siya yon, yung 15 years old na nagpapanggap na siya po'y nawawala. Iniwan daw siya ng tsuhin niya. Ang point doon, may gumagawa ng gulo, katas yung mga bata na tinuturuan na lalapit sa grupo na kunwari nawawala sila. Which is the same person. The Para same malaman person. yun, walang nanggulo roon sa grupo namin. Okay, pangatlo, tuwing ini-interview ko ng media, ang lagi kong panawagan, payapa po Opo, tayo. yun. Ang tunay na Pilipino, hindi nananakit ng kapwa Pilipino. Sapagkat hindi tayo magkalaban, iisang uri, iisang lahi, iisang Opo. ating pinaglalaban. Anti-corruption, ba't mo sasaktan yung pulis? Galit din sa corruption yun, maniwala ka, marami ako nakakausap ng mga pulis. Suklam na suklam din sila. Eto nga, meron nga dumadaan doon sa EDSA nung sinasabi namin, bumusina Yes. para sa hustisya. Pulis ka rin, nabigla yata isang pulis, binaba yung bintana, Salamin ganun niya. siya. Sabi ko, kita mo to, pulis to, baka may, sa loob ko, baka may makakita sa'yo, madisiplina ka, kasi hindi ka dapat nakikisali Kumbaga sa mga ganyan. nakikisama, Yung mga pulis nga, nag-prayer rally, Opo. di ba, sa loob ng Aguinaldo. Opo. Para Payapa anti-corruption, payapa lang. Walang reason. Kaya hindi ko malaman kung ano yata Ang hanapin yung gumawa ng video na, ng ano na yun, Oo. poster. Sino ba ang mahilig gumamit sa kabataan na nire-recruit sa NPA? Yun. Sino bang mga enablers? Di ba yung mga grupong yan? Eto bakit kami ang pagbibintangan? Kaninong grupo ba ito nagsabi nito Eto Hindi na justify yung violence. Lagi kaming sinasabi, walang mabuting ibubunga ang karahasan. Opo. Eto Sino nagsabi nito na gina-justify yung karahasan? Babasahin ko. Bilang matibay na patotoo Opo. Ito ang nagsabing dapat ay may karahasan. Itong si Jerry De Gracio. Yan. Ito. Si Jerry De Gracio, sabi niya, kung dahas ang forma ng pahayag ng mga tinatawag ninyong squatter at batang hamog, yan ay dahil matagal na silang biktima ng dahas. Gina-justify niya. Ayaw ko sa karahasan, sabi niya Opo. Kunyari pa. Pero hindi ko i-invalidate. Hindi ko i-invalidate ang dahas ng mga biktima. Ng dahas na bunga ng korupsyon na nilalabanan natin ngayon. Anong ibig sabihin nito? Ayaw niya ng dahas, pero hindi ko sinisisi yung mga gumagamit ng dahas. Okay lang gumamit ng dahas. Sino yon? Kami ba yon? Si Jerry De Gracio. Itong imbestigahan nyo. Bakit kami? Yung mga dumalaw, ang imbestigahan nyo. Pambihila naman kayo, bakit kami ang pagbibintangan nyo? Ang dumalaw si Sara Elago. Mga tao namin yun, dinalaw namin yun. Yun. The mere fact na dinalaw nila, ibig sabihin,
sila ay kaisa noon. Yun. Mga tao nila yun. Magkakilala Inamin na rin sila. nila na sila may pakana noon. Ba't mo dadalawin? Oh. Yan. Diba? Kayo naman. Bago, sinabi na nga ng pulis, Gabriela, Akbayan, Act Teachers, at saka silang mahilig gumamit ng mga Bata. minor de edad. Sila nagre-recruit sa NPA. Dahil sa batas nila. Oo, dahil sa kanilang mga legal front organizations. Yan. Hindi ba yung isa nakuha na ng litrato? Merong hammer and sickle, yung bandila ng komunismo. Bakit Doon nga kami? nabuking eh. Komunista ba kami? Centrist kami. Admittedly, left of center. Social democrats kami. Opo. Pero hindi kami sosyalista, hindi nga kami sosyalista, komunista pa. Di ba? Opo. Yan ang hirap eh. Masakit po yung Yan mapagbintangan. ang tinatawag na mema. Ako hindi nasasaktan kasi alam kong walang kalokohan yes. Wala kami Pero yung kinalaman mga dyan. naniniwala, I'm sorry, imbestiga naman po kayo. Huwag kayong basta naniniwala sa mga fake news. Kasi ang dami ho niyan ngayon, lalo na mag-election na naman. Oo. Yun ang target na yan eh. Alam nyo, Kengkoy nga sketchy report pala bago sasabihin nyo agad kami. Sketchy nga parang sapatos ko yan, Skechers. Ay, nako talaga, kaya kasi- hinugot sa puwet Yes. Nagagalit nga rin si Atty. Peralta Wala akong magawa. Oo Sabi nga ko. sino ba namang, hindi, ako natatawa. Kung sinasabi ng mga kwan, sabi ko kasi dati, may candlelight vigil kaming binalak. Pero Opo. in-scrap na namin dahil ang weather report nga uulan. Opo. Pangalawa, sabi ko, wag na kayo magdala ng kahit Useless. na ma-misinterpret pa. Opo. Kasi baka sabihin, pang sindi pa ng Molotov yan, never mind. Siguro may mga hindi nakakuha ng word, sinabi, yung mga lighter nyo. Kung ikaw ay manununog, di ba dapat ang dalangan mo, sulo. Yes. Molotov. Nasaan ang Molotov namin? Sana kinapka pa nila kami lahat, wala silang Yun. mapapala. At sinabi namin, pagdating namin sa Mendiola, sabi namin, mga kapulisan, wala kayong dapat alalahanin sa amin. Sabi ko kay General Aberin, ayan, nandyan siya para patutuhanan ako. Sir, programa lang kami, 5 minuto, then organized dispersal na kami. Ayun. Pagkatapos, kumana na kami, kung nakarap ka sa Malacanang, di ba kanan itong Mendiola, Opo. papuntang National Teachers College. Yes. Nagpahinga lang ako doon sa isang coffee shop kasi basang-basa yung t-shirt ko damit talaga. nyo. Hindi dahil sa dahil na water cannon kami, so pawis. Oo. Sino ba namang hindi papawisan? 2.8 kilometers yun, from Liwasan to Mendiola. Ang ginawa ko ng dilihensya ako ng paper towel, ginanon-ganon ko lang yung t-shirt ko. Then kami, si Bong, yung sasakyan ko hindi makapasok nandun sa Nicanor Reyes. Nag-tricycle kami. Talaga. Yung tricycle na gawa ng Bombay, ng Indians. Nag-tricycle kami papunta roon. Yun ang pangyayari. Well, totoo yan, Atty. Ako naniniwala naman ako eh. Tsaka ba't mo sisiraan yung pangalan mo sa ganyang bagay lang? Oo nga, ako abogado ko, ha. Nga po. Ako, baka tumakbo ko sa 2028. Bakit ko sisirain yung pangalan ko? Sa yun. totoo lang, hindi naman tayo ipokrito ha. Bakit ko sisirain yung pangalan ko? Ma-involve ako sa dahas? Yun. Walang ganun po. Kami sa PDP laban at yung circular ni Acting Chairman Alcusi ay very clear po, very clear. Iwasan ang dahas. Nandito pa sa akin yung circular sa lahat ng PDP members. At may record ba ang PDP na gumamit ng dahas? May record ba ako gumamit ng dahas? Nak ng teteng naman. Ginagawaan ka pa lang ng record. Anyway, ang mas importanteng topic dyan, iiwanan na natin yan. Actually, diniscuss ko lang yan dahil nakakatuwa lousy talaga tong ating pamahalaan. Parang ito, alam nyo, napakahilig mag-shortcut ng ating administrasyon. Not only yung mga nasa administrasyon, kundi pati rin yung mga kaalyado nito. Kita nyo. Kahapon, nakakatawa, si Ping Lacson Question. Kasi ba naman nagbigay siya ng opinion Correct. na mas credible daw si Hernandez kaysa kay Diskaya. Okay. Alam nyo, hindi naman po
either or yan mga kasama. Hindi yan pagka ang isa ay naging state witness, hindi na pwedeng isa. Yun. Bakit kailangan kang mamili? Mas credible si Hernandez kaysa kay Diskaya. Opo. Hindi kaya pwede Senator Lacson na pareho silang credible. Yun. O, pangalawa, si Hernandez hanggang Bulacan lang ang alam niya ni. O, si Diskaya, Buong Pilipinas. buong Pilipinas alam niya. O, Mas matindi yun. di ba? O bakit, bakit ayaw niyong ilagay si Diskaya sa witness protection? Bakit si Hernandez? Kasi malaki ang may involved dyan. Hindi kasi, eto. Sa tingin ko lang. Hindi. Dahil ba ang tinuturo ni Hernandez ay mga senador? Yun na. Lalo na yung mga senador na anti-impeachment katulad ni Jinggoy Yun at na. ni Joel Villanueva. At ang tinuturo ni Diskaya ay mga congressmen. Grabe. Ang daming tinuro na congressmen ni Diskaya, 17. O, bakit hindi yun ang pinupunterian nyo? Bakit hindi yun ang pinupunterian ni Remulla at ng NBI? O bakit si Jinggoy lang at si Villanueva? Sikat kasi. Hindi, kasi, eto yan. Oh. Kasi pag congressman na, papunta na kay Romualdez. Ayun na. Gusto nila, tumigil na lamang kay Saldico. Madelikado pag yung congressman ang kanilang Tututok. tututukan. Yan ang reason dyan. Ayaw nila congressman dito sa Senado kasi hindi papunta kay Romualdez ito. Di ba? Opo. Di ba sunod-sunuran lang yung presidente ng Senado Opo. sa dating speaker? Di ba? Iyon ang ginagawa nila. Kung nakahanap sila ng Diskaya na scapegoat na kinukuha nila yung mga sasakyan, lahat na yata binlame kay Diskaya, hindi naman pwede sina Diskaya nang wala yung mga congressmen o namang wala yung mga senador. Senador na kung senador, nangyari doon sa 17? Ayaw nilang gawing ilagay sa witness protection. Kung ano-anong sinasabi nila, ito natawa ko, alam mo, sorry na lang, kaibigang Erwin, pero kengkoy ka talaga kahapon, Grabe, oo. Yung sinasabi mong bend the law Yun nga eh. para masunod yung gusto isinisigaw ng mga taong bayan na ibalik. Opo. Alam niyo po, kahit anong sigaw ng taong bayan, ang batas ay batas. Yun. Di ba? Paano? Kung ang isigaw ng taong bayan may kinalaman ng isang senador sa krimen, wag na nating sundin ang batas, wag na nating litisin. Oh. Sunggaban na lang natin. Mali At yun. bitayin natin. Mali yun. I-lynch natin. Bigtiin natin. Kumuha tayo ng lubid at bitayin Kumbaga natin sila-sila sa na lang. pinakamalapit na poste. Tama ba yun? Mali Hindi po. ba medyo process? Hindi mo pwedeng i-bend ang law Senator Erwin Tulfo dahil lamang in the heat of the moment ay may sinisigaw yung ibang tao. Correct. Nag-ibalik. At alam nyo po, Senator Tulfo, Senator Lacson, Secretary Remulla, alam ko namang alam ni Secretary Remulla ito Kasi sabi nila walang hihigit pa sa kabulagan kesa yung nagbubulag-bulagan. Alam nyo naman, number one, na wala iyang restitution sa Witness Protection Program, sa PD 749 at saka sa Rule 119 Opo. ng ating Rules of Court. Bakit? Bakit wala ang restitution? Sapagkat ang pakay po nitong mga Whistleblowers Act, yung mga whistleblowers regulations, rules, adjective rules, ay para magkaroon agad ng witness. Kung gagawin mo yung restitution, kekwentahin mo pa yan. Magtatagal. Opo. Meron nga provision sa witness protection kahit hindi pa siya pasok. Pwede mong bigyan ng temporary protection. Mamaya, babasahin natin yan. Sige po. Kasi alanganin ng oras. Opo. Kaya yung ipinagpipilitan ninyo, bago sasabihin nyo pa, may natanggap daw si Marcoleta kaya pinoprotektahan ng mga Diskaya. Oo, ba't ganun? Siguro gawain ng iba yon. Kaya pagka may tao na gumagawa ng tama, may sinasabing ganito, baka meron na mga senador dyan na hindi kumikilos kung walang binibigay,
ginagaya nyo. Hindi po lahat ng senador katulad naman ninyo. Alam naman natin yan eh. Huwag na tayong maglokohan. O, di ba? O. Mali po. Ha? Kaya gusto niyang protektahan ng mga diskaya para may encourage yung ibang whistleblowers. At hindi matakot. At hindi matakot. That is the purpose kung bakit may mga batas tayo favoring or not favoring, protecting the whistleblowers. Yan. At sa notang yan mga kasama ay magbabalik ang Yes, Yes, Yoto Yoto Pasyo. Pasyo. Magandang mga kaporasyon din po sa advertise. Paalala, hanap buhay dyan sa in-news slash breaking news like at discover at pagkakaroon ng katsurma natin oras. Alas 11:25 ng umaga. 1, 2, 3, Yeba! Yeba! Mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yoto Pasyo at Tony Fernie Pasyo. At Miss Juvie de Ang Guzman. ating oras. Alas 11:32 ng umaga. At syempre po, it's Jim Paredes time! Narito na tayo sa ating paboritong bahagi na Pinamagatto! Pakita mo tweet mo, uy. Okay. Oh, yung message muna, baka makalimutan mo. Ni Well, Katirso. Ay, kala ko kayo sabi nyo. Ikaw no. Wala. Mamaya, sige, hahanapin ko. Well, anyway, gusto ko lang munang pasalamatan ang lahat ng dumalo sa peaceful rally nung Sabado, yung peaceful lang. Kasi yung mga nanggulo po dyan, ay siguro sa Panginoon kayo magbibigay ng ng Linggo yata yun, linggo? Sunday, nung Sunday. Oo, Opo. 21, oo. Yes. Hindi po katanggap-tanggap na ginugulo po ninyo ang gobyerno at yung taong bayan sa magandang adikain po na mag-rally. Yan po, siguro konsensya nyo na po yan kung sino man kayong mga sinungaling kayo na gumagawa po ng declaration na mali. Tandaan po ninyo, hindi po natutulog ang Panginoon. Kung meron po kayong masasamang hangarin, hindi po kayo magtatagumpay. Kung masasamang mukha lang. Okay lang po yun. Kasi, hindi, alam mo, attorney, sa totoo lang po, walang nilikha ang Panginoon na masama. Lahat po yan ay mabuti. Pero may nilikha rin na masama ang mukha. Aminin na natin. Attorney naman, wala naman. Ikaw talaga. Meron. Bakit si... Hindi. Bigyan kita. Right now, Hindi. Ang nagpapasama dyan, ikaw rin na may katawan. Oo. Kasi kung aalagaan mo ang sarili mo para hindi maging masama, that's good enough. Pero na may talaga masama ang mukha. Ay, ewan. Merong masama ang merong Talaga. maganda ang loob, masama ang labas. Ay, Pero ang ganon? importante, maganda ang loob. It's up to you. Well, anyway, attorney, salamat po. Batiin ko muna si Jun Carlos, Team Quezon City, MMWO, Jolinda Delara, Eloida Enonuevo, Jun Sodsod. Ay, salamat sa'yo. Berlin Ruiz, Alan Bordeos, ng Casado. Beth Chay Soralbo, hi ma'am, hingang tulong sa'yo kasi yung SSS ko, di ko na maintindihan. Eto, dati itong taga-SSS. Kanta ka na lang ng ikaw at ang SSS, kabalikat ng bayan. Oh, yeah. Ah. Libre po yan, libre yan. Good news yan, good news, yes. Well, hoping. Pero sabi ho ni Dean, yung dating sa SSS din, sabi niya, sige Job, Dean tulungan Martin. kita. Yung dating, singer yun, patay na yun eh. Natanggal na siya dun eh. Pero sabi niya, makakatulong daw siya. Anyway, yung hope na yan ay maganda ho yan. At saka yung laging nagbabati po sa inyo, si Sir Calvio. Lagi nagbabate, si Jim Paredes. Po. Public pa eh. Lagi kayo binabate. Sorry. Akala ko lagi nagbabate. Ano bang Tagalog Si yan? Jim Paredes yun. Grabe. Pinakita pa. Oo. Karikis. Pinakita pa niya yung kanyang shortcomings. Opo, Oh, ay si yeah. Rodel Bagay. Ikaw, attorney ha. Salbay ka. Si Rod Paglinawan, D. yan. Bagay. Opo, Oo. D. Bagay. Ayan, Rodel, hindi ako nagsabi niyan ha. Mafi, Papin, Carrion, salamat sa iyo. Ay, hindi ko lang alam. Si Sir Bobby Papin, at syempre lahat po ng regular na taga-subaybay namin dito sa Yes Yes Show. Yan, salamat po. At Ayan, syempre sir. ang ating mga YouTubers, si Onis House of Love. Yeah. Nawala. Ano ba to? Eto, Onis House of Love, nandito.
Maruf Versosa, good morning Attorney Ferdy and Ma'am Juvie. Hello po. Mikos Tales, wala daw tayo kahapon. Opo, preempted po Opo. kami pero kasi importante rin naman Importante po. yung ano po. Oo, at bukas po wala rin kami kasi May Senate broadcast o continuity. simulcast po yung Senate hearing Yes. dito po. Opo. Makakakita na naman kayo ng mga walang kwentang mga pahayag mula sa ating Pero attorney, ibang senador. Oo. i-announce lang natin na ang DWIC ay pinakamagaling mag-coverage. Huwag na kayong manood ng iba kasi nangyayari po, nagsusumbong kayo sa akin, ibang channel yung sinusumbong nila. Oo. Diba? DWIC At lang saka po. magaganda Special ang mga tao coverage. rito. Yes. Magaling ang special coverage. Yes. Yan. Sa ngalan ni Ma'am Celi Bueno. Ano ba yan? Babaeng to ha. Ikaw ha. Sige po. May Perez. Dapat madisparyang si Boying. Stephen Sinoro. Happy birthday. Silver Top Sinoro. Yan. Happy birthday. Rafael Amarante. Ano daw masasabi nyo sa sinasabi ni Lo Bender Tulfo? Hindi ako nakapagsalita actually kasi sumakit yung tiyan ko sa katatawa. Ayun. Marlon Silyar, shout out kay Hans Silyar. Hi Hans Silyar. 1, 2, 3. Hans Silyar! Hi! Beautiful world. Dapat tama si VP may nilulutom itong mga ito daw. Oo. Tinatarget daw yung mga senador na anti-impeachment. Obvious naman eh. Ayaw nilang galawin yung mga congressmen ha, Opo. takot sila sa House. Si Saldico lang ginawa nilang sacrificial lamb. Dalawa na yun, si Diskaya at si Saldico. Actually, alam ko may kasalanan si Saldico, kaya lang kawawa naman. Kawawa. Party list representative lang yan. Anong kinalaman yan sa insertion? Ibig sabihin, maaaring siya nag-insert. Pero kung ayaw ng speaker at vinito ng Pangulo, ay hindi rin uubra at mamaya po, i-discuss ko sa inyo kung bakit sinasabi ng marami, hindi Opo. lang ako na hindi pwedeng takasan ni Pangulong Marcos ang pananagutan. Mamaya, Yes. i-discuss po natin Attorney, yan. sabi rin ni Arvin, Jim Paredes muna tayo. Opo, sabi rin ni Arvin, may travel daw siya sa Thailand sa Friday, kaya hindi raw po siya Next makakarating. week na. Okay. Next week. Oo. Okay po. Sorry, Boss Arvin ha. Hindi namin alam, preempted pala kami. Rick Orasyon, ang sisihin nyo, si Boss Drew na sino. Biro lang. At saka si Manang Juday. Biro lang. Hello kay Rick Calando Orasyon, Marquez. ang galing ko daw. Wala nga po akong sakit eh. Honda Vega, oy. Tirahin mo si Tomotorgo. Sino si Tomotorgo? Yung Safe- abogado. Sino yun? Hindi ko kilala yun eh. Ayan. Safe J. Prex. Nilalagnat ako, pwede ba? Guess si Unclear. Manood na lang po kayo ng mga briefing. Andyan lang naman lahat yan. Nakakadismaya daw si Boying. Sabi ni Leonard Brosas, matagal na po. Akalain mong Kengkoy na nga yung sinabi. Apo. Sorry ha, Erwin, kaibigan tayo, pero Kengkoy talaga yung sinabi mo. Yun lang si Atty. Kimbo, yung matagal na yung committee secretary ng Blue Ribbon. Grabe yung reaksyon niya eh. Napapailing. Hindi mo maipintang pagmumukha parang cringe. Oo. Grabe, hindi ko, I cannot. Ang daming I cannot ngayon sa Senadong ito eh ha. Si Tito Soto ha. Pwede daw i-disregard yung Supreme Court na desisyon. Ito rin ang ano natin. Ito yung mga usong ano ngayon, usong reaksyon. Yan. Si Atty. Hindi, pag ganun yun eh. Nakataas yung pilay. Tinaas ba? Hindi, Isa lang, papasok. Hindi mo kaya? Hindi ko kaya. Basta yung, sabi niya, parang napaipot siya sa salawal eh, no? Oo. Eto, beautiful world. Good morning. Yan. Hi. Noemi Ruth Ravina. Hello po. Rick Orasyon. Okay. Leonard Brosas. Nakakadismaya Hi. daw si Boying. Sabi ko nga, matagal na eh. Lovely Torres, typhoon signal number 10 daw sa Macau. Pinaka-high yan. Walang biyahe. Naabutan ako niyan sa Macau kasama yung misis ko. Tatakot. Ang laki ng binayad ko ron sa kasi nasa Sands kami nung tumama yung number 10. Babalik kami sa Venetia, Opo. yung hotel namin. Paano kami babalik? Signal 10. Ang laki Saan ng nag-stay? Hindi, ang laki ng binayad ko ron sa rent-a-car para dalhin lang kami pabalik sa Venetia. Wala kaming dalang damit eh. Paano kami titigil doon? Leo Teneros, yan, kawawa ang bayan pag si Boying ang naging ombudsman. Parang yun na, kawawa ang bayan pag si Boying ang ombudsman. Parang sa ikaw-unlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Okay. Nandito na si Vince Condes.
kailangan si Alcantara ibalik ang ninakaw niya. Di-discuss po natin yan. Hindi naman ibig sabihin binigyan mo ng immunity ay hindi na makukuha. Kaya hindi maintindihan sa mga ito kung bakit pinipilit nila. Pwede pa pong kunin, sir. Mga sir, ha? Mga senador naman kayo, you are charged with knowledge of at least a little law. Kahit hindi kayo abogado, hindi naman inaasahan lahat ng batas. Alam nyo, ako nga hindi ko alam lahat ng batas pero yung konti basic naman po, kasi gumagawa kayo ng batas Konting aral-aral lawmaker naman sa po spare kayo, time. guys. Oo. Roel Valle, nandito, pabibo ka boy. Buksan ang kaso ni Ping Lacson, Bobby Dacer, case attorney. Hindi, diniscuss ko na yan kung bakit siya hindi naman na-absuelto, ngunit technicality. Marilyn Vicente, watching from Taiwan. Ang daming si Joylyn Suarez, nagko-call din na i-disbar si Remulla. Talagang ewan ko, I cannot. Yung magpapa-aresto ka ng walang warrant. Alam nyo na, normalize na sa pamahalang ito yung pagbendalo napapailing ka na lang Ani Magadia, watching from Hayward, California. Emsel Yeba! Baka daw pwedeng kumanta pagkatapos ng pag-aaral nila. Maribel Domingo. Attorney, sabi ni Torion, may clearance na daw po si Remulla sa ombudsman. Pinilit nga nila, di ba dinidiscuss ko nga, noong September 19 pa. Binraso nila Nene Daddy. Oo. Sedi Gonzales, yan, nandito. Hedri Yaplito, ang mga nanggugulo daw ay mga miyembro ng CPP, NPA, NDF, gawain. Ano pa ba naman? Yun ang tignan nilang anggulo. Hindi ko sinasabing totoo, pero sino bang may history ng karahasan? Mariel Salvacion. Sana senador ka na para may counterpart si Senator Marcoleta. Matagal pa yan kung mangyayari man. Marian Romalino, nandito siyempre. Eto pa. Si Michi. May mga hindi ko mahanap May mga tumutulig sa atin dito. Hindi daw sila naniniwala. Wala namang problema kung hindi kayo naniniwala. Oo. Okay. Oo. Ganyan talaga. Kanya-kanyang paniniwala iyan. Junleg Manibela. Sabi pa nitong isa, tell it to the Marines. Wag na. Okay lang. Sinabi ko nga doon sa mga Marines Naniwala naman sila. Michi! Pasay City, si Carlito Luda from Australia. Si Jerome Flores, Lay Abalos, yan. Captain J.R. Tanyada, kabitenyo daw na akong tunay, matapang sa katuwiran. Ang dami po nito, gusto kong ituloy kasi magbe-break na po tayo. Amador Mimi, yan. Madeline Pinpin, hello from Paris, France. Yeah. Naalala ko ito yung litrato ni Gerald at saka ni Julia. Di ba nasa harap sila ng Eiffel Tower? Sana all. Joelito Pical. Yeah. Pabati sa misis kong si Weng Pical of Baco or The Believer watching from Perth, Australia. At Dodi, pagpasensya nyo na lang si Remulla sa paggawa niya ng sarili niyang batas. Josephine Salvador. Gusto palang gumawa ng sariling batas, sama tayo magsenador. Carlito Luda, pa-shoutout sa Luda family from Pasay. Joseph Arnel Aguilar, salamat daw sa dagdag kaalaman. Meron pa pong madadagdagan na kaalaman kayo. Oo. May gumawa na naman. JCS, ang kapal ng face ni Remulla, sinama muna ang mga Sinama muna ang mga nagmamarunong na tulfo. Jerome Flores, yan. Si Kulasisi, of course. Si Lynn, watching from Calgary. Teka muna, pagpapatuloy po natin to para hindi naman nakakahiya dito sa ating mga YouTubers yes. sa pagbabalik ng Yes, Yes, Yo, Topacio. 1, 2, 3, Yema! Ang oras, alas 11:45 ng umaga. Yes, mga kasama, nagbabalik ang Yes, Yes, Yo, Topacio. Tony Freddy Topacio. At Juvie de Guzman. Eto, ituloy lang po natin to. Huwag niyo sasabihin wala kaming topic. Napakarami. Kanya lang siyempre, bigyan natin ng parangal yung mga Yes, nagtsatsagang magpadala ng opo. messages. Si JCS, Janelle Grace TV, shout out daw at kudos kay Senator Marcoleta Emsel. Yan, Yahoy. Edgar Jokno, one ball din daw si Remulla. Baka, a few years behind lang siya kay Tito Sen. Ganon. Lilibet Balios, hello po from Hong Kong. Ayan, mag-aral daw muna si Secretary Remulla, Valenzuela City, Grabe, Honda. Ano ba to?
Yan, Joanne Ganson, ano daw nangyari sa mga lawmakers natin, naging Grabe. lawbreakers? Sabi ni Lenore Benitez, aral-aral daw para medyo updated sa batas. Jeffrey My Lee, goodness. meron pong post ang Justice Tiham para kay Senator Tulfo Ogsmoto. Ibalik yung mga kinuhang funds. Oo nga po, ito, tuturo ko sa inyo. Ayan, Linda yan, Vitaliano, isuki natin to. Hi, Emotiona. Hi. Oo. Ilan po kayong nagbaluktot ng batas ni Honorable Senator? Ewan ko, Ben Dalo? Question mark, bago na. question mark. Miguel Vitales, June Leg Manibela, Angel Villaruel, babalisan ko na po ha. Leonor Benitez, Carlos Dalusong. Oo. Papa J, magiging Bob Country ang Pilipinas. Tama po yun kung masusunod daw si Senator Tulfo. Yan. Okay, at siyempre si Michael Guy, si Rolly Mende Tomas, si Cathy Palamo, sa Tony Roma Valdez. Yan. At Tony Rui Rondain at Tony Raulito Paras, si Ramil Oliveros, yan ay nakikinig po, si Willie Keng, si Andrew Tan, si William Gatchalian, si Hi. Alex Cruz, si Louie Nats Camboa, Jerry Chua ng NB10. Lahat po Hi. ay nakikinig yan. Veronica Lim, hi. Hi. Okay, eto na. Yan, sige Eto na. yung sinasabi ko. Yung i-discuss ko yung very briefly, yung sinasabi ni Senator Marcoleta. Okay po. Na hindi porket binigyan mo ng immunity ay hindi na makukuha yung ill-gotten wealth. Yon. Yung ligtas na sila. Hindi po. No. Nunca hindi na sila maaari makaligtas Yan. Sabagkat, alam niyo po, Mr. Secretary Remulla, Mr. Ping Lacson, ang forfeiture po sa ilalim ng batas ay dalawa. Opo. Civil liability is deemed instituted sa kriminal. Opo. Tama po yun. Kung hindi kakasuhan ang mga diskaya at ibang whistleblowers, nangangahulugan po ba na hindi na mababawi kung meron man silang yaman na galing sa mga illegal na Yan. pamamaraan? Oo. Hindi po. Sapagkat dalawa pong klase ang forfeiture sa ilalim ng ating batas. Ayun. Yan ha. Criminal forfeiture, yan. Yung ang Sandigan Bayan, nagkaso kayo, sinabi, kunin yung mga ari-arian. Or, meron din po tayong tinatawag na civil forfeiture. Yan. Pwede po yan ay civil case lamang. Okay. Hindi mo kakasuhan yung tao ng criminal case. Hindi siya makukulong. Ang kapalit noon ay pagtitestigo niya laban sa mga pinaka-guilty. Pero, yung nakaw na yaman na in conspiracy with government officials, pwedeng gawin din through civil forfeiture na nagpa-file ay ang Office of the Solicitor General. Ayun. Okay. At definitely po, nasa ilalim ng ating batas, di ko na didiscuss. Baka para ako nagle-lecture dito sa law school eh. Hirap na ako mag-lecture kaya tumigil ako magturo sa law school. Parehas ba Ay. yan sa Philippine Good Government ba yan? PCGG? Hindi, iba naman yun. Iba yung Revolutionary dati. government kasi Iba yun. naman Even yun. sa ilalim ng ating batas Opo, opo. ay merong ganitong forfeiture. At very clear po kapag ang pinanggalingan ng yaman ay hindi legal, Ayun. pwedeng i-forfeit in favor of the government. Ayun. Pero, since may due process clause ang ating konstitusyon, hindi mo pwedeng basta sunggaban na lang yan. Ayun. No person, again alam naman lahat kahit first year law student ito. Opo. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of the law. Diba? Nor shall any person be deprived of the equal protection of the laws. Unang-una yan sa Article 3, Section 1. Oh, yan ang pinakamahalagang alituntunin under a constitutional government due process. So, magkakaroon ng kaso, susubukan ng pamahalaan na patunayan, ito ay Yun. ill-gotten. Yun. Pwede magdepensa, syempre, due process. Pag napatunayang ill-gotten, kukunin. Ayun. Hindi pa po ligtas ang mga diskaya. So, yung sinasabi nyo, gusto ng mga tao kunin, kukunin po talaga. Hindi pwedeng hindi kunin. Kayo naman, oo. Kingkoy kayo. Kingkoy.
Ito yung huli na lang ha, Sige po, na sige sinasabi ko kanina na kung bakit hindi pwedeng makatakas sa pananagutan si Pangulong Marcos. Hindi na ako nagsasabi nito. Kung gusto nyo legal luminary, di ba? Bilib na bilib kayo kay Justice Carpio. Eto ang sabi ni Justice Antonio Carpio. Itagalog mo. Ano Parang teksto Ayan na tayo. naman. Huwag nakahaba, Sige attorney. nga. Hindi, subukan mo lang. Sige po. The House and the Senate The House and the Senate, yung Kongreso at ang Senado, inserted 450 billion isiningit ang 450 billion in Public Works Fund. sa public works. Sa budget ng President Marcos Jr. Ayun na yun. Ayun Hindi na yun. oo. PBBM. Vetoed only 29 billion Ayan. Ang sinabi lang yan, 29 billion lang. ang Ang ipawalang bisa. ipawalang bisa, Oo. oo. That 29 billion Yang 29 billion ay is just window dressing. pakitang tao. Yun, sabay sabay pa. pa kami. In other words, Opo. Sa ibang salita, sa madaling salita. sa madaling ibang salita, oo. Ay, Tagalog na pala. In-approve ni Marcos Jr. In-approve. He approved. Binalik na. Eto, so he owned up. He owned up, yes. Pinakatawanan Oo. niya. Oo. He is responsible Siya ang may kagagawan for the Responsable. 421 billion insertion. sa 421 billion na isiningit. He cannot escape liability Hindi siya makakatakas sa kanyang pananagutan because he could have vetoed it. dahil Pwede siya nyo namang- ang gumawa niyan. Oh, yan. Oh, yan. Pwede naman niyang pabaliwala yun. Ang hirap Okay, at saka bago po tayo magtapos mga kasama, Opo. ay sana, alam nyo, ang madali lang naman po yan, ang pakikinggan lang natin para tayo hindi masyadong maging gahaman, Ayun. ay ang mga sinasabi ng Biblia, no? Tama. Di ba? Eto po bilang sana mapakinggan to ng ating mga opisyal. Opo. Na, ayan sabi po rito sa Mateo 6, ang talata ay 19. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Yun. Hindi ako nagsabi niyan. Ang Ang galing. banal na kasulatan. Opo. Kung nandito ang kayamanan mo, makamundo ang iyong puso. Di ba? Opo. Mhm. Dapat kasi talaga, Yan po ay Ito, dapat oo. paniwalaan. Oo naman. Nakalagay dito. Sige po. Sa Ecclesiastes, 9:6. Yan, Oo. Na mas maganda ang, teka, nawala. Sinasabotahi yata tayo ng mga hindi makadiyos Okay, wala yan. Ito, mga kawikaan pala, 28, 20 Opo. hanggang 22. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit parurusahan ang mga yumaman sa pandaraya. Yun. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam. Ngunit dahil sa suhol may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Yan May mga kinikilingan tayo mga senador dyan Eto, para sa mga ibang kababayan naman natin. Opo. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Yan. Ayun. Ang kuripot dito sinasabi, hindi yung nangunguripot, nagtitipid, kundi yung nag-hoard, Tago na tago. tago Oo. ng kayamanan para sa sarili nila. Para sa sarili Alam nyo, lang. sundin lamang po natin ang sinasabi ng Biblia. Opo. Hindi po tayo maliligaw, mga kapatid. Ayan. Kaso mo, hindi nyo yata binabasa ang Biblia pag gising. Pwede ba magbasa kayo ng ilang talata bago matulog? May Magbasa baon po nga kayo ako ng ilang araw-araw. talata, oo.
sa gitna ng araw pagkatanghalian, magbasa tayo ng Yes ilang po. talata Opo. para makita po natin ang ating pagpupuntahan. Tama. At sa notang yan, mga kasama, ay magbibigay dan po kami hanggang sa Biyernes. Again po, wala po kami, pero manood po kayo. Very interesting. Opo. Ang susunod na programa po natin ay ang Balitang Bayan! Yan, yan. Ni Boss Drew Nasino. No, no, no. Parang babagal yung echo ngayon. No. Eto po si Atty. Ferdy, Mr. Sex Appeal to Pasyo! At ako naman po si Miss Jovi de Guzman. Man. Grabe. Saan ka pa susunod na pupunta ngayon? Uwi na. Iwi na. No, Papunta no, sa Makati. Wag na. Patay ng echo. Wag. Masama. Oh. At kami po ay nag-iiwan ng mga katagang susupil sa inyong pagnanasa. Kikitil sa inyong mga kasalanan. At kiti mo Sa iyong kaisipan. na huwag makiki api. 1, 2, 3. Yeah!